Nakakabusangot na naman ang mukha mo, Dave. Hindi pa rin ba kayo tinitigilan ng kabit ng tatay mo? 1 linggo na yata yan ah. Ay nako, naiinis na nga ako eh. Hindi pa rin niya kami tinatantanan. Pinipilit ba naman na hindi pa raw patay si tatay? Kinuha lang daw ng mga aswang. Ay, may saltik yata yung babaeng yun eh. Aswang? Alam mo, gawa-gawa lang talaga yun ng babaeng yan. Isipin mo nga, Dave. Bukod sa wala ng mga aswang sa panahon ngayon, aware naman din kayo na inatake sa puso yung tatay mo. Sa sasakyan, pauwi dito. May katawan din kayong inilibing. Kaya paano naman kinuha ng aswang? Ay nako, hindi ko nga maintindihan kung paano nagustuhan yun ni tatay. Sobrang weird niya. Ang sabi ba naman sa amin ay manghuhula daw siya? At ngayong gabi mismo, isa raw sa amin ni Kuya Jake ang kukunin din ng mga aswang. Ha? Teka, wala ka namang nararamdaman na kakaiba, hindi ba? Hindi naman ako naniniwala sa kanya pero mas maganda na rin yung mag-ingat. Ano ka ba? Tami, wala no. At saka, hindi naman ako naniniwala sa mga bagay na yan. Anong taon na ngayon oh? Uso pa ba naman ang mga aswang ngayon? Naniniwala ba kayo sa mga manghuhula? Para sa ilan, madalis silang maliitin. Iniisip na ang tanging kakayahan lamang nila ay ang hulaan ang hinaharap. Ngunit sa Pilipinas, may mga paniniwala rin na ang mga manghuhula ay tagapagdala rin ng mas malalim na kaalaman. Hindi lang basta panghuhula kundi minsan ay mga kakayahang hindi natin kayang ipaliwanag o akalain. Paano kung ang taong kinasusuklaman mo ang siyang nagbigay sa iyo ng isang babala na maaari mo raw ikapahamak? Kaya mo ba siyang paniwalaan? I-comment ang iyong kasagutan at magbabasa tayo. Magandang araw po. Ako nga po pala si Crystal. 25 years old na po ako at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Maynila. Ang ikukwento ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking papa at ng kanyang kapatid na si Tito Jake. Bata pa raw po sila nang mangyari ang lahat ng ito. 20 taong gulang pa lamang daw po si Papa noon habang 28 taong gulang naman si Tito Jake. Ayon sa kanilang kwento, ito raw ang pinaka nakakatakot na karanasang pinagdaanan nila at nagsimula ang lahat sa pagkamatay ng kanilang ama. Pauwi raw po noon si Lolo Henry mula sa Saudi. Isa po kasi siyang OFW at katatapos lamang ng kanyang kontrata. Ngunit habang sakay pa lamang daw po siya ng taxi pauwi sa aming probinsya, bigla itong inatake at doon na rin binawian ng buhay. Ngunit hindi pa rin nagtapos ng lahat. Makalipas lamang ang 1 linggo matapos mailibing si Lolo, may isang babaeng pumunta sa probinsya namin. Siya po ang kabit ni Lolo Henry na nakilala niya sa Saudi. Siya po yung nagngangalang Madel. At umuwi raw po ito hindi para makiramay, kundi upang balaan sila Papa tungkol sa isang nilalang, isang aswang na umano'y siyang kumuha kay Lolo Henry. Este naman oh, nakakagulat naman tong uwak na to. Bakit ba lagi na lang tong tumatambay dito sa bintana ng kwarto? Tsu! Alis! Ay, ngayon pa talaga may tao. Kainis naman. Antok na yung tao eh. Sandali lang. Iho, ikaw ba si Jake? Ang panganay ni Henry? Sino ho kayo? Ako si Madel. Hindi ho kayo tanggap sa pamamahay na to. Sandali lang, Iho. Pakinggan mo lang ako. Importante ang sasabihin ko. Ilang beses na ako nagte-text sa inyo. Hindi rin kayo sumasagot sa mga tawag ko, kaya nandito ako para personal kayong kausapin. Pwede ho ba? Tigilan nyo na kami. Kamamatay lang ni Papa. Hindi pa nga natatapos ang pagdadalamhati namin eh. Wala na ho ba talaga kayong konsiderasyon man lang? Jake, nag-aalala lang ako sa inyo ng kapatid mo. Bakit? Dahil ba kukunin kami ng aswang na kumuha kay Papa? Hindi ho ako naniniwala sa kanyang kabaliwan. Jake, totoo ang sinasabi ko. Maniwala ka sa akin. Hindi ako uuwi galing Saudi kung hindi ito importante. Wala ho akong pakialam. Mas mabuti kung umalis na lang kayo. Wala na si tatay. Wala na kayong hahabulin dito. Akala mo ba gusto kong sirain ang pamilya ninyo? Sinubukan ko namang layuan ang papa ninyo. Pero mahal ko siya. Patawad kung hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. Pero kahit na ganun ang nangyari, alam kong mahal niya kayong mga anak niya. Kaya importante rin sa akin na masiguro ang kaligtasan ninyo. Alam nyo, mas lalo nyo lang pinatutunayan sa harapan ko ngayon kung bakit dapat kitang kasuklaman. Kaya habang nakakapagtimpi pa ako, umalis na kayo ngayon din. Pero... Ano hubang palagay nyo sa akin, tanga? Nasira ang pamilyang to dahil sa inyo. Nagka-depresyon si nanay dahil sa panuloko nyo ni Papa sa kanya.
Habang nagpapakasasa kayo sa ibang bansa, nandito kaming pamilyang lahat nagdurusa. Kahit ang pagpapadala ng pera, hindi niya na magawa. Dahil lahat ng kinikita niya sa inyo napupunta. Iho, Jake. Alam kong galit ka. Alam kong kinasusuklaman mo ang presensya ko. Pero kailangan mong makinig sa akin. Delikado ang buhay ninyong magkapatid. Umalis ka na. Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nakikinig sa akin. Hindi totoong patay na ang tatay ninyo. Kinuha lang siya ng mga aswang. Buhay pa siya, Jake. At kailangan niya ang tulong ninyo. Ayokong maging bastos, Aling Madel. Hindi ako pinalaki ni nanay na walang galang sa nakatatanda. Pero napipiko na ho ako sa inyo. Bakit ba lagi niyong iginigit na buhay pang tatay namin? Hindi niyo ho ba alam na inilibing namin ang katawan niya? Ibinurol siya rito ng 4 na araw, ha? Hindi siya ang inilibing ninyo. Ilusyon lang yun. Niloloko lang kayo ng aswang na kumuha sa kanya para isipin ninyong patay na siya. Alam niyo, baliw na nga kayo. Kayo ang nag-iilusyon, Aling Madel. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo patay na si tatay. Namatay siya sa atake sa puso at hindi siya kinuha ng pesting mga aswang na yan. Jake, isa akong manghuhula. Nakikita ko sa mga pangitain ko na ngayong gabi, isa sa inyong magkapatid ang mawawala at kukunin ang aswang. Handa akong tumulong, Jake, para pigilan ito. Kaya hayaan niyo sana akong gawin ang dapat na mangyari. Pigilan niyo no kami. Kung hindi, tatawag na ako ng pulis. Jake, pakiusap. Pakinig ka sa akin. Binabalaan ko kayong magkapatid. Oras na dumilim ang langit ngayong darating na gabi. Siguraduhin yung nasa loob kayo ng bahay na ito. Sa ganun, hindi kayo magagawang lapitan ng mga aswang. Gawin mo ito kahit para sa nanay ninyo na paniguradong mag-aalala sa inyo ng husto kung isa sa inyo ang mapahamak. Wag na wag niyong gagamitin si nanay para sa kabaliwan niyong yan. Huling sabi ko na to, Aling Madel. Umalis na kayo ngayon din kung ayaw niyong ako mismo ang kumaladkad sa inyo. Mariing napapikit na lamang daw noon si Tito Jake. Sunod ay bumunot siya ng malalim na buntong hininga bago humakbang papunta sa isang kwarto malapit sa kusina. Pagsilip daw niya sa nakakawang na pintuan ng kwarto, agad niyang nasilayan si Lola Rose. Nakahiga sa kanyang kama, umiiyak at yakap ang unan. Hindi na bago yon sa paningin ni Tito Jake. Bago pa man daw po namatay si Lolo Henry, na-diagnose na po ng depression si Lola Rose. Dahil po ito sa labis na pag-aalala ng mabalitaan niyang may ibang babae si Lolo Henry sa ibang bansa. Idagdag pa raw po ang paunti-unting pagliit ng pagpapadala nito ng pera hanggang sa tuluyan na nga itong tumigil. Bilang panganay, pinasa ni Tito Jake ang lahat ng gastusin. Siya ang sumuporta sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng aking papa. Sa kanya rin lahat ng gastusin sa bahay at maging sa pagpapagamot ni Lola Rose na sabi nga nila parang wala namang nagiging epekto dahil habang tumatagal, lalo lamang daw lumalala ang kondisyon ni Lola. Nang hapong yon, pinili niyang umidlip muna sana dahil 6:00 pa lamang daw po noon. Isa po kasi siyang factory worker. Hindi naman kalayuan ang pinagtatrabahuhan niya pero kailangan pa rin daw pong maglaan ng kalahating oras para sa paglalakad, papunta sa trabaho at pabalik. Dala na rin ang matinding pagod. Ang sanay idlip lamang ay naging mahabang pagtulog hanggang sa nagising na lamang siya at napagtantong 5:00 na ng umaga. Pagkatapos maligo ay agad siyang nagluto ng almusal at saka naman naghanda na sa pagpasok sa trabaho. Nang handa na ang lahat, nagtatakang lumapit daw siya sa pintuan ng kwarto ng kanyang kapatid. Sanay daw po kasi siyang maagap din si Papa na gumising noon para maghanda sa pagpasok sa school. Pero nakailang katok na lamang daw po siya at wala pa rin sumasagot. Kaya naman sinubukan na niyang pihitin ang doorknob. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang pagbukas nito ay tumambad sa kanya ang isang tahimik na silid. Wala raw kahit kaunting lukot ang higaan ni Papa noon, kaya nabuo agad ang konklusyon sa kanya na hindi ito natulog sa kanilang bahay. Muli na raw po sanang isasara ni Tito ang pinto nang biglang may dumapong itim na uwak sa bintana ng kwarto. Sarado naman daw po ito, ngunit kahit tinted ang sliding window ay para bang nakatitig daw kay Tito Jake noon ang ibon. Isang bagay na nagpakilabot sa kanya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Eto na. Oh, Kuya Marvin, anong ginagawa mo dito? Magandang umaga, Jake. Si Tommy ba nandyan pa? Naiwan kasi niya itong bahunan niya ng tubig. Papunta na ako sa barangay hall kaya pinadaan na sa akin ni tita. Wala dito si Tommy, Kuya Marvin eh. Nako,
Nasa school na ba sila ni Dave? Sayang naman, di pa ako umabot. Hindi kuya, wala sila dito magdamag. Hindi sila dito natulog. Ang akala ko nga kina Tommy sila gumawa ng projects eh. Kaya hindi na bumalik kagabi si Dave. Paano naman mangyayari yan? Nagpaalam pa mismo sa amin kagabi si Tommy na dito na lang daw sila gagawa ng project sa inyo. Ha? Hindi kita maintindihan kuya. Wala nga sila dito eh. Nasaan ang dalawang yon kung ganon? Hindi ko alam. Ano ba naman niya? Mahuhuli na ako sa meeting ng barangay eh. Subukan ko na lang kontakin si Dave. Tsaka naisip ko, minsan dun sila dumadayo ng paggawa ng project sa kaklase nila sa bayan. Baka nandun sila. Hindi lang siguro nakapagpaalam kagabi. Siguro nga. Sige, mauuna na muna ako, Jake. Sige kuya. Sandaling natigilan daw noon si Tito Jake. Sa isip niya, bumabalik ang mga babala sa kanya ni Aling Madel, pero pinili niyang huwag maging negatibo. Agad na lamang daw niyang pinuntahan si Lola Rose para magpaalam at iwan ang pagkaing nakahanda para rito. Pagkatapos ay umalis na siya. Sa trabaho, hindi mapigilang mabalisa ni Kuya Jake ng araw na yon. Lagi raw siyang dinadalaw ng mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Dahil doon, hindi niya mapigilang magkamali sa trabaho. Isang bagay na agad kinagalit ng kanyang amo, na siyang stepfather ng kaibigan ni Papa na si Tommy. Ayon kay Tito Jake, masungit daw ito, strikto, at ayaw kay Papa dahil inisip nitong masamang impluwensya ito para sa anak. Pero kahit ano man ang gawin nila, hindi nila mapaghiwalay ang dalawa, lalo na't matalik na magkaibigan sila mula pa noong bata pa. Jake, ano bang klaseng trabaho yan? Kanina ka pa may reject sa mga garments na tinatahi mo. Pasensya na ho, Sir Jules. Pasensya? Hindi mo naman mababayaran ng mga sinasayang mong tela. Kaya pwede ba? Mag-ingat ka naman. Opo. Pala, alam mo ba kung saan dinala ng kapatid mo si Tommy? Hindi ko pa po sila nakakausap. Pero baka nasa mga kaklase lang po nila. Siguraduhin mo lang. Dahil kapag naalaman ko na dinadala ng kapatid mong anak ko sa masamang gawain, hindi ako magdadalawang isip na alisin ka sa trabaho. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko po, Sir Jules. Halos bantayan na raw ni Tito Jake noon ang oras. Mas lalo lamang daw po kasi siyang kinabahan ng pagbantaan siya ni Sir Jules. Kaya naman matapos magtrabaho, agad niyang tinakbo ang bahay ng kaklase na minsang natulugan ni Papa kasama ang kaibigan nitong si Tommy. Pero pagdating niya roon, wala rin daw ang dalawa. Nakailang tawag na rin naman siya sa kapatid noon, pero wala naman daw itong sagot. Nananatili lamang na nagre-ring ang cellphone. Naisipan rin daw noon ni Tito Jake na pumunta sa school, pero sarado na ito pagdating niya, kaya napilitan na lamang siyang umuwi. Pagdating doon, agad niyang nilibot ang buong bahay, pero ni anino o bakas ni Papa ay hindi niya natagpuan. Anak ng... Heto na naman tong mga uwak na to. Alis nga! Alis! Shoo! Ay, dagdag pa kayo sa problema ko. Jake! Kuya Marvin, pinulat mo naman ako. Ay, pasensya ka na. Bukas kasi ang pintuan kaya tumuloy na ako. Ganun ba? Bakit siya pala nandito, kuya? Hindi ako pinababalik ni Tito Jules hanggat hindi ko raw nahahanap si Tommy. Hindi ko na rin alam kung saan nahanapin ang dalawa na yun eh. Kuya, nanggaling na ako kanina sa school nila at kahit sa bahay ng kaklase nila. Pero wala talaga sila doon. Saan ba naman kasi pumunta ang dalawang yon? Nga pala, nakita ko ito sa tapat ng bintana ng kwarto mo. Patay na uwak? Anong gagawin ko dyan? Hindi naman itong uwak ang tinutukoy ko eh. Ano pala, kuya? Ito, ang nasa tuka ng uwak. Tingnan mo nga, Jake. Hindi ba't kapirasong tela yan ang damit ni Dave kagabi? Ano? Patingin nga. Diyos ko, damit nga niya ito. Ano bang nangyari kagabi? Bakit wala sila dito? Hindi ko alam, kuya. Basta maagap na nagpaalam si Dave sa akin na pupunta sa inyo para sunduin si Tommy. Ang sabi niya, gagawa daw sila ng project nila. Pero pagkatapos kong kausapin si... Sino? Wala. Ang ibig mong sabihin, nakatulog ako ng hapon. Pag-gising ko umaga na at wala pa rin si Dave o si Tommy dito sa bahay. Hindi naman buong kwento mo eh. Sino bang kausap mo kahapon dito? Si Aling Madel. Madel? Sino yon? Yung kabit ni tatay galing Saudi. Ano? Bakit naman pumunta pa siya rito? Hindi ko alam. Nababaliw ng babae yun, Kuya Marvin. Nagbabala siya na may aswang daw nakukuha sa amin ni Dave. Ay, ewan. Wala nga natin pag-usapan pa yun. Aswang? Kuya, hindi totoo yun, okay? Baliw ang babaeng yun. Wala na siya sa katinuan.
Ang mabuti pa, lumapit na tayo sa barangay para magpatulong sa paghahanap kay Dave at Tammy. Nauna na raw lumabas ng bahay noon si Tito Jake. Agad namang sumunod si Tito Marvin pero bakas daw sa kanya ang malalim na pag-iisip. Nang makarating sila sa barangay hall, si Tito Marvin mismo ang lumapit sa kapwa nilang mga tanod para ipaliwanag ang kanilang sitwasyon. Agad namang rumisponde ang mga ito, kasama pa ang mga kagawad. Sinugsog nila ang maaring pinuntahan ni Papa at Tammy, pero sumapit na ang gabi at hindi pa rin nila ito nahahanap. Dahil doon ang mga magulang mismo ni Tammy ang humila kay Tito Jake para pumunta sa bayan at mag-file ng missing person report. Ngunit kahit araw-araw ang ginagawa nilang paghahanap, lumipas na lamang ang 3 araw at wala pa ring balita o kahit lead man lang kung nasaan ang dalawa. Araw ng Biyernes daw noon nang magdesisyon si Tito Jake na puntahan si Aling Madel upang hanapin si Papa at Tita Tammy. Hindi man daw siya naniwala sa mga sinasabi nito tungkol sa aswang. Ngunit naroon na siya sa posisyong wala na siyang ibang mapagpilian pa. Habang naglalakad sa mainit na kalsada, hindi raw mapigilan ni Tito Jake na isipin ang buhay. Ilang buwan nang may sakit si Lola Rose noon, mahigit 1 linggo pa lamang naman daw ang nakalilipas mula ng kamatayan ni Lolo Henry. Pagkatapos nawawala naman daw ang kanyang kapatid. Pakiramdam daw niya, sinasadya ng tadhana na pahirapan siya ng husto, na para bang kulang pa ang lahat ng sakripisyo niyang ginawa para sa kanilang pamilya. Sa puntong yon, hindi rin niya mapigilang isipin ang yumaong ama. Nung umalis daw ito ng Pilipinas, maraming pangako ang iniwan nito sa kanila. Pero 1 taon pa lamang daw siya sa Saudi, nabalita na niya sa kanyang tiyuhin na OFW din na may ibang babae ang kanyang tatay. Palibasa at hindi pa uso ang internet noon, pinili daw pong itago muna ni Kuya Jake ang katotohanang nalaman kay Lola Rose. Pero mas lalo naman daw lumala ang kondisyon ni Lola nang biglang hindi na nagpadala ng pera si Lolo Henry. Sa labis na gulat at mga pangako ang inasahan ni Lola sa asawa, nalugmok ito sa depresyon at hindi na nagawang makabawi pa. Jake, Oh, Kuya Marvin, saan ang punta mo? dyan lang sa bayan, Kuya. Sasamahan kita. Ha? Ako hindi na kailangan. Baka may gagawin ka rin, Kuya. Maabala ka pa. Sasama ako, sabi. Kuya, ano yan? Bakit may dala kang balisong? Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Mamaya masaktan mo ako eh. Masasaktan ka talaga sa akin kapag hindi mo inilabas, Tammy. Ano? Alam mo bang pinagbabantaan na akong palayasin ni Kuya Jules? Kung hindi ko mahahanap si Tammy, napapahamak ako dahil sa kapatid mo, Jake. Sandali, huwag naman ganito, Kuya. Pag-usapan natin ito ng maayos. Sige nga, aminin mo nga sa akin. Itinanan ba ng kapatid mo si Tammy? Ano? Hindi, Kuya Marvin. Magkaibigan lang ang dalawa na yun. Maniwala ka, wala silang relasyon. Alam mo namang bata pa lang, magkaibigan sila, di ba? Kung ganon, saan ka pupunta ngayon? Hindi ba pupuntahan mo sila at tutulungan mo silang tumakas sa amin? Kuya, hindi true yan. Ang dami ko ng problema ngayon. Hindi ko na aabalahin pang sarili ko para lang tulungan si Dave na makipagtanan. Saan ka nga pupunta ngayon? Kay Aling Madel. Yung kabit ng tatay mo? Oo, susubukan kong hanapin sa kanya si Dave at Tammy. Mabuti. Sige, mauna ka na. Sa likod mo lang ako. Pigilang kaba habang nagpatuloy daw si Tito Jake noon sa paglalakad. Pinapakiramdaman niya sa likod si Kuya Marvin na alam niyang kaya siyang saktan na namang oras. Pero habang malapit na daw sila sa labasan, naramdaman din daw ni Tito Jake ang pagsuko nito. Sabay na lumakad na lamang daw ito sa kanyang tabi at kahit natahimik, ramdam niya ang pagkapahiya nito sa kanyang ginawa. Pinili naman ni Tito Jake na manahimik na lang. Naintindihan din naman daw kasi niya ang sitwasyon nito. Pagkarating nila sa sakayan ng tricycle, agad namang sumakay ang dalawa at nagpahatid sa address na nahanap ni Tito Jake sa gamit ni Lolo Henry noon. Hindi naman siya nagkamali dahil pagbaba nila sa tapat ng 2 palapag na bahay, tanaw daw nila agad si Aling Madel na nasa balkonahe at nakalahad ng kamay sa ere. Sa una hindi pa sila nito napansin. Masyado daw po kasi itong abala sa pagpapatuka ng mga uwak sa kanyang kamay. Ngunit sa wakas nakuha nila ang atensyon ng ginang. Agad na pinalipad nito ang ibon at umalis sa balkonahe para harapin sila. Sabi ko na nga bang hahanapin mo rin ako? Akala ko ba manghuhula ka? Bakit hindi mo alam na hindi ikaw ang hinahanap ko? Si Dave, alam mo ba kung nasan siya? Binalaan na kita, Jake, hindi ba? Bakit sa akin mo siya ngayon hinahanap? Aling Madel,
Wala ho akong oras para sa mga biro nyo. Kung ang gusto nyo ay sirain na talagang ulo ko sa lahat ng problemang dinala nyo sa pamilya namin, sige na, oo na, panalo ka na. Pero ngayon din, ilabas nyo si Dave at Tammy. Huwag nyo na silang idamay sa kabaliwan nyo. Wala sa akin ang kapatid mo, Jake. Gaya ng sabi ko, kinuha na siya ng mga aswang katulad ng tatay mo. Tigilan mo ako sa mga aswang na yan. Kung hindi mo ilalabas ang kapatid ko, ako mismo maghahanap sa kanya dito. Sige, wala naman akong itinatago sa pamamahay na ito, Jake. Kahit mahalughugin mo ang lahat ng sulok dito, hindi mo makikita ang kapatid mo. Dahil hindi ka nakinig sa akin, kaya wala na siya. Kagaya ng tatay mo, isinama na siya ng mga aswang. Peste, pikang-pika na talaga ako sa'yo, babae ka. Wala na akong pakialam. Kahit na matanda ka sa akin, hindi ako magdadalawang isip na patulan ka ngayon. Jake, sandali. Aling Madel, ano bang ibig mong sabihin na kinuha ng aswang si Dave? Kuya Marvin, huwag ka nga magpadala sa babaeng yan. Hindi ako magtatanong sa kanya kung alam mo kung nasaan si Tammy. Pero dahil wala ka namang alam, manahimik ka na lang. Dahil mas takot pa ako sa asawa ng ate ko kumpara sa mga aswang na yan. Binalaan ko na si Jake 1 linggo bago pa mangyari ang lahat ng ito. Pero hindi naman siya naniniwala sa akin. Kung sinunod niya ako nung sinabi kong huwag niyang hahayaang lumabas ang kapatid niya, sana hindi ito nawala. Aling Madel, nung nawala si Dave, nawala din ho ang pamangkin kong si Tammy. Ibig bang sabihin, nakuha rin siya ng mga aswang? Kung magkasama sila ng gabing yun, oo, malamang pareho nga silang nakuha ng mga aswang. Paano ho namin sila mababawi? Seryoso ka ba, Kuya Marvin? Seryoso ako! Kung hindi mo naman gustong hanapin ang kapatid mo, umuwi ka na. Salamat sa paghatid mo sa akin dito. Pero kuya, Mas mabuti kung parehong umuwi na muna kayo. Oh, bakit ho? Kung gusto ninyong iligtas si Dave at Tammy, kailangan ninyo ng armas para pagpunta sa kuta nila. armas? Saan naman ho kami kukuha niyan? At saka, paano nyo ba mapapatunayan na totoo ang mga pinagsasabi nyo? Hindi ko na kailangang patunayan pa yan. Kung may iba kayong mapaghahanapan kay Dave at Tammy, ibig sabihin, hindi totoo ang sinasabi ko. Pero alam kong kilala mo naman ang kapatid mo, Dave. Hindi ka pupunta sa akin ngayon kung hindi ka napapaisip na baka nga nasa peligro ang buhay niya. Umalis daw po sila noon bitbit ang halo-halong emosyon. Isa na po doon ang inis, pati na rin ang kaunting hinala na baka nga totoo ang sinasabi nito. Kilala daw po kasi niya ang kanyang kapatid. Mas uunahin nito ang tulungan si Lola Rose at Tito Jake kesa ang maglakwat siya. Wala rin daw sa bokabulyaryo ni Papa noon ang mag-asawa agad. Isa pa, kilala niya rin si Tammy. Alam niya kung paano magturingan ng dalawa kaya duda rin siyang nagtana ng mga ito. Pero hindi lamang daw po yun. Dahil hindi rin daw mapigilan ni Tito Jake noon ang magtaka kay Aling Madel. Kumpara raw po kasi nung pinuntahan siya nito sa kanilang bahay, tila nawala na ang lungkot, takot at pagkabalisa sa mukha nito. Kung ay isipin, parang araw itong walang emosyon. Tipong hindi makapa ni Tito Jake ang sinasabi nitong nag-aalala siya sa kalagayan nila. Pag-uwi nila, piniling dumaan ni Tito Jake sa police station. Pero kahit ilang araw na ang lumipas, ay nananatiling wala pa ring balita kina Papa at Tammy. Sa huling pagkakataon, sinuyod muli niya ang mga lugar na maaari niyang paghanapan sa kapatid. Ngunit wala talaga. Nang makauwi siya, muli na naman daw nandoon ang isang malaking itim na uwak nakasampa sa grills ng bintana. Kahit sarado ang bintanang gawa sa kapis, para bang nakikita siya nito mula sa loob dahil bakas niya ang mapula nitong mata at nakatitig sa kanya. Pinilit naman niyang balewalain yun. Humiga siya sa kanyang kama at habang puno ng pagdududa, kinausap niya ang sarili upang maging handa sa anumang mangyari kinabukasan. Eto ang dadalin mo. Alam kong wala kang dalang kahit anong armas. Kaya ipinaganda na kita. Ano to? Basta tara na. Gamitin natin itong truck ni ate. Nakatambay lang naman sa garahe. Delikado pa kung magkukommute lang tayo. Bakit naman? Ano ba kasi itong dala... shit. Shotgun ba to? Kuya Marvin, saan mo to kinuha? Kay tatay ang mga yan. Pero inaari na ni Kuya Jules. Kahit na hindi naman niya alam kung para saan talaga ang mga armas na ito. Para saan ba? Ang dami mong tanong. Ang mabuti pa'y kumilos ka na bago pa tayo mahuli ni Kuya Jules. Pero hindi naman ako marunong gumamit dito, kuya. Marunong ka naman sigurong umasinta, no? Marunong naman. Mabuti. Lalagyan mo lang naman yan ng bala. Ikakasa at pagkatapos ay ipuputok mo na.
Ganun lang kasimple. Tibayan mo lang ang braso mo kung ayaw mong sa'yo yan tumama. Dapat ba talaga natin gawin to, kuya? Malamang, hindi mga simpleng nilalang ang haharapin natin. Kailangan natin ng armas. Hindi, ang ibig kong sabihin, tama ba na maniwala tayo kay Model? Kuya, alam mo naman kung gaano ko kinasusuklaman ang babaeng yun, di ba? Alam ko, pero papatusin na natin ito para mahanap sina Dave at Tammy. Kesa naman maghintay lang tayo rito at walang gawin. Isa pa, hindi ba't mas dapat nga nating bantayan ang babaeng yon? Isipin mo, galing pa siya sa ibang bansa at umuwi lang talaga para balaan kayo. Hindi ka ba nagtataka? Nagtataka naman talaga ako, Kuya Marvin. Kaya nga ayoko magtiwala sa kanya eh. Hindi naman tayo nagtitiwala sa kanya. Gagamitin lang natin kung anong nalalaman niya para mahanap sina Dave at Tammy. Eto palang punyal, huwag mong aalisin sa katawan mo yan. Maganda na yung may reserba kang armas kapag naubusan ka ng bala. Malalim na buntong hininga ang ginawa ni Tito Jake noon. Wala na raw siyang nagawa kundi ang sumakay sa truck na agad namang pinaandar ni Tito Marvin. Pagdating nila sa bahay ni Aling Madel, sandaling napausal na lamang daw siya ng panalangin dahil kahit anong pilit niya raw kasi sa sarili, hindi niya mapigilan ng kakaibang kaba. Idagdag pa ang nakakatakot na pwesto ng bahay, malayo sa kabihasnan, walang kapitbahay at ang likuran ay napapalibutan ng malalaking puno. Nang humakbang na raw sila papunta sa bahay, kusang bumukas ang pinto at lumabas si Aling Madel na para bang matagal na silang hinihintay. Pagpasok nila sa loob, doon lamang daw na pagmasdan ni Tito Jake ang itsura ng bahay. Gawa ito sa mga matitibay na kahoy at makaluma ang anyo. Ang mga bintana ay yari sa kapis. Kahit ang mga bangko at mesa ay halatang mula sa matitibay na puno at pinahiran ng barnis. Ngunit kahit gaano man kamamahalin ng mga yon, ang antigong anyo ng mga gamit ay lalo lamang nagdulot ng kilabot kay Tito Jake. Hali kayo dito sa kwarto Bakit sa kwarto? Hindi pa pwedeng dito na lang sa sala? para madala ko kayo sa kuta ng mga aswang. Kailangan ko ng katahimikan at malinis na silid. Yung walang makakaabalang kahit ano sa atin. Para saan naman ho? Para makarating kayo sa mundo ng mga aswang, kailangan kong magsagawa ng ritual. Ritual? Akala ko ba manghuhula lang kayo? Manghuhula ako, pero hindi ibig sabihin nun na manghula lang ang kaya kong gawin. Saan ho ba dinala sina Tammy at Dave ng mga aswang na yan? Hali kayo, kaysa ipaliwanag ko pa sa salita, hayaan nyo na lang na ipakita ko sa inyong dalawa. Sumunod kayo sa akin. Pumasok daw po sila noon sa isang madilim na silid. Sa loob ay walang kahit anong gamit. Isang parisukat na espasyo lamang na may malamlam na ilaw sa tuktok. Sa gitna nito ay nakalatag ang isang itim na tela. Malamig ang silid na yon ayon kay Tito Jake. Para raw bang may hanging umiikot sa loob kahit wala namang pinanggalingan. Inutusan sila ni Aling Madel na maupo. Wala naman daw inaksayang sandali si Tito Marvin at agad itong umupo sa loob ng tela. Sumenyas naman si Aling Madel kay Tito Jake na gayahin ang ginawa nito. At kahit may kakaibang pakiramdam, umupo rin si Tito Jake at sandaling matapos, ay sumunod na ring umupo si Aling Madel. Pumikit kayo. Sisimulan ko na ang ritual. Hindi ko gagawin yan. Kung ano man ang balak mong gawin, gawin mo nang nakamulat ako. Iho, hindi ganon tumatakbo ang ritual na ito. Wala akong pakialam. Gumawa ka ng paraan. Hindi ako pipikit dahil lang sinabi mo. At isa pa, paano ba kami dadali ng ritual na yan sa kuta ng mga aswang na sinasabi mo? Huminahon ka nga, Jake. Kung niloloko lang tayo ni Aling Madel, edi aalis na tayo. Ganun lang kasimple. Paano ka nakakasigurong wala siyang gagawing masama sa atin? Jake, umalis ka na lang kung ayaw mo nang hanapin ang kapatid mo. Ano? Siyempre gusto kong makita si Dave. Nag-aalala ako sa kanya. Pero sa palagay mo ba talagang makakatulong tong pesting ritual na to? Yung oras na sinasayang natin dito, dapat ipinaghahanap na lang natin sa kanila eh. Saan? Saan natin sila hahanapin? May naiisip ka pa bang lugar na pwede na lang puntahan? O baka naman alam mo kung saan dinala ng kapatid mo si Tammy. Kaya palagay mo, nag-aaksaya lang tayo ng panahon dito. Wala akong alam kung nasan sila. Kagaya mo, nag-aalala rin ako sa kapatid ko. Yun naman pala eh. Bakit hindi ka na lang manahimik dyan? At isa pa, alam mo kung gaano kasama ang ugali ni Tito Jules. Kapag pinalayas niya ako, alam mong hindi lang buhay ko ang masisira, pati na rin ang sayo at sa nanay mo. Tahimik!
Kung may balak akong masama sa inyo, kahapon pa sana. Nung wala pa kayong mga dalang baril. Ngayon, kung tapos na kayo sa pagtatalo, sundin niyo ang sinasabi ko. Dahil hindi lamang si Henry ang naghihintay sa inyo, kundi sina Dave at Tammy rin. Alam kong wala ka nang pakialam sa tatay mo, Jake. Pero ako, gusto ko siyang makita muli. Kaya pwede ba, manahimik kayo at pumikit. Ngayon din. Sandaling natigilan daw noon si Tito Jake. Biglang bumigat ang takot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pasigaw ng babae kundi dahil para bang namalikmata siya at saglit na nakita kay Aling Madel ang isang nakakapangilabot na nilalang. Dahil doon mariin niyang ipinikit ang mga mata, napalunok at pinakiramdaman ng paligid. Habang unti-unti niyang naririnig ang mahihinang bulong ni Aling Madel, nakaramdam siya ng pagkahilo na para bang babagsak ang kanyang katawan. Maya-maya'y bigla siyang napamulat. At laking gulat na lamang niya nang ang sumalubong sa kanya ay ang madilim na paligid ng kagubatan. Sunod-sunod ang kanyang paghinga habang inilibot niya ang paningin. Doon naman daw niya nakita si Tito Marvin na tulad niya ay halatang gulat na gulat din sa nangyari. Halika, sumunod kayo sa akin. Saan mo kami dinala? Paano? Walang oras para sa mga tanong. Lalo na't malapit na tayo sa kuta ng mga garyaw. Garyaw? Sandali. Parang narinig ko na yan. Kung hindi ako nagkakamali, isang uri yan ng aswang. Tama, isa silang uri ng aswang. Pero hindi katulad ng karaniwang alam ninyo. Ang mga garyaw ay may halong lahi ng aswang at tikbalang. Pagkasabi nito, hinawi ni Aling Madel ang mataas na talahiban. Doon ay napakorap siya ng malaman na yun na lamang pala ang pagitan nila at ng kuta ng mga garyaw. Nasa bandang tuktok naman daw sila noon ng isang maliit na bangin at sapat ang layo nila upang makita ni Tito Jake ang isang pabilog na kampo na may naglilibot na mga nilalang. Mga nilalang na may ulo ng mga kabayo, ngunit ang katawan is sa tao. Sa gitna ng kuta ay may isang kulungang katamtaman ng laki. Doon malinaw niyang nakita si Papa at si Tita Tammy. Magkatalikuran at kapwa nakagapos. Hindi niya napigilang manginig. Bigla niyang sinisi ang sarili kung bakit hindi niya pinaniwalaan si Aling Madel noon. Kung bakit hindi niya nabantayan ang kapatid. Kung bakit hindi niya napigilang umuwi ito bago maggabi. Sa sandaling yon malinaw sa kanya ang isang bagay. Dahil sa kanyang kapabayaan, nasa bingit ng kapahamakan ng kanyang kapatid. Kailangan nating gumawa ng paraan para mailigtas sina Tammy at Dave. Inaasahan kong marunong naman kayong gumamit ng mga sandatang dala ninyo, hindi ba? Oo, pero sandali. Tinatalaban ho ba ng bala ang mga garyaw na yan? Oo, hindi naman sila immortal, iho. Kaya huwag kang mag-alala. Sige, handa na ako. Sandali, nasan si tatay? Ay, hindi natin alam. Posibleng sa ibang kampo siya dinala. Pero kailangan muna nating unahin sina Dave at Tammy ngayon. Anong plano? Kayo ang aabante at aasinta sa mga garyaw na malapit sa kulungan. Sa pwestong ito, hindi agad kayo mapapansin. Ako naman ang bababa para puntahan ang kulungan at pakawalan sina Dave at Tammy. Sigurado ho ba kayo riyan? Oo, akong bahala. Siguraduhin ninyong maaalis ninyo ang mga garyaw sa paligid ng kulungan bago ako makalapit. Naiintindihan niyo pa? Oo. Gaya ng plano, inihanda raw nila noon ang kani-kanilang mga sandata. Sunod ay inasinta nila ang mga garyaw na nasa paligid ng kulungan. Sa isang pindot pa lamang ng gatilyo, agad na tinamaan ng isa at natumba. Dahil doon bumaling ang mga kasama nito sa direksyong pinanggalingan ng putok. Kaya agad namang nagtago sina Tito Jake at Tito Marvin. Ilang segundo ang lumipas at walang kaguluhang sumunod. Kaya muli silang sumilip sa pagitan ng mga damo. At hindi mapigilan ni Tito Jake ang magtaka. Tila wala daw kasing naging reaksyon ng mga nilalang na yun. Para bang walang nangyari at ang lahat ay bumalik na rin sa kani-kanilang mga ginagawa. Maya-maya, umasinta na rin daw si Tito Marvin. Ngunit ang lahat ay nakapagtatakang napakadali para kay Tito Jake. Malayong malayo sa inaasahan nila. Mula sa isang sulok ng kagubatan, lumitaw si Aling Madel. At habang pinanood niya yun, hindi niya mapigilang mangunot ang noo. Masyadong simple at walang kahirap-hirap na napatay ni Aling Madel ang
ang mga humaharang na garyaw sa kanyang daraanan hanggang sa marating niya ang kulungan. Ngunit nang mabuksan na nito ang pinto at kinalagahan sina Tammy at Dave, agad namang umalis sa kanilang pwesto sina Tito Jake at Tito Marvin. Bumaba sila mula sa kinapupwestohan nila upang salubungin ang dalawa. Mamaya nang kumustahan. Kailangan nating tumakbo. Dito. Bilis! Sumunod kayo sa akin. Ang dali nun ah. Akala ko man lang masasaktan ako ng mga garyaw na yon. Dave! Kuya, dumating ka! Akala ko'y mamamatay na kami rito. Oo nga po kuya, sobrang takot na po ako. Huwag kayong mag-alala. Uuwi na tayo. Uuwi na? Sandali. Hindi pa pwede. Bakit naman ho? Paano si Henry? Kailangan din natin siyang iligtas. Hindi ba pwedeng iuwi muna natin sina Dave at Tammy bago hanapin si tatay? Oo nga naman, Aling Madel. Baka lalo lang mapahamak sila Dave at Tammy kung isasama pa natin sila. Hindi maaari. Kung delikado ng kalagayan ni Tammy at Dave ngayon, paano pa kaya ang tatay ninyo na ilang araw ng hawak ng mga garyaw? Hindi na tayo dapat mag-aksaya pa ng oras, Jake. Oo nga, kuya. Mas mabuti kung hanapin na rin muna natin si tatay bago tayo bumalik. Agad na tumalikod si Aling Madel noon sa kanila. Wala naman daw pag-aalinlangan sina Papa at Tita Tammy na sumunod dito. Nagkatinginan na lamang daw sina Tito Jake at Tito Marvin at pareho nilang naramdaman ang kakaiba sa nangyari. Sa kanilang paglalakad, nasa unahan si Aling Madel. Ngunit kahit nasa hulihan si Tito Jake, hindi niya inaalis ang paningin niya sa babae. Hindi niya nun maintindihan kung bakit para bang kumikibo ang bibig nito. Hindi niya alam kung nag-oorasyon, may binubulong o kausap lamang ang sarili. Hapon na. Malayo na rin ang lalakad natin. Baka pwede tayo magpahinga muna dito sa ilalim ng punong ito. Malayo pang lalakarin natin tungo sa susunod nilang kuta. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon dito. Bakit hindi na lang tayo pumikit at dalhin niyo ulit kami kung saan man andun si tatay? Hindi ganon kasimple ito, Jake. Bakit hindi? Nagawa niyo nga kanina, di ba? Hindi ko kayang gawin ng panibagong ritual habang nasa loob pa tayo ng naunang ritual ko. Eh di bumalik na nga tayo, ihatid na natin sina Dave at Tammy bago ka ulit gumawa ng ritual para maligtas naman si tatay. Hindi pwede. Alam kong ginagawa ko. Kuya, ano bang sinasabi mo? Handa kaming tumulong. Bakit ba ginigiit mo na bumalik na kami? Dave, delikado ang nangyayari ngayon. Nag-aalala na si nanay sa'yo, kaya kailangan umuwi na kayo pareho. May punto si Jake. Lalo ka na, Tammy. Marami nang nadadamay sa pagkawala ninyo. Alam mo bang sa galit ni Tito Jules, ay pinagbantaan niya akong palayasin at alisin naman sa trabaho si Jake? Iniisip nilang nagtanan na kayong dalawa. Kaya nga kailangan yung makauwi muna. Ang sabi ko, hindi pwede! Walang uuwi! Akala mo ba? Hindi ko alam ang ginagawa mo, Jake! Gusto mo akong lokohin! Gusto mong bumalik at takasan ako para hindi niyo ako matulungang babawi si Henry! Dahil nag-aaksaya na lang tayo ng oras dito. Wala ka naman dalang ililigtas pa dahil patay na si tatay. Hindi totoo yan! Alam kong buhay pa siya at hinihintay niya tayong... Aling Madel, patay na si tatay. Wala siya dito. Alam niyo ba kung anong naiisip ko ngayon? Iniisip ko na oo. Totoong manghuhula nga kayo. Totoo ang mga aswang. At dapat nakinig ako sa inyo nung binalaan niyo kami. Pero Aling Madel, patay na si tatay. Hindi siya nawawala lang. Kagaya ni Tammy at Dave. Patay na siya. At palagay ko kahit balibalik na rin pa natin ang kagubatang to, hindi natin siya mahanap. Hindi totoo yan. Buhay pa si Henry. Buhay pa siya. Mabilis daw na tumakbo palayo si Aling Madel mula sa kanila. Pero nang hindi sila sumunod, napahinto ito. Sumandal sa isang puno at doon tulalang napaupo sa tuyong dahon. Agad namang kumilos sina Tito Jake at Tito Marvin. Kumuha sila ng tuyong kahoy at agad nilang ginawang apoy. Muling lumipas ang oras. Nakasandal sa malaking puno sina Papa at Tita Tammy. Pareho daw nakapikit ang kanilang mga mata at kung hindi tatanungin, hindi sila magsasalita. Sila naman ni Kuya Marvin ay nakaupo malapit sa apoy. Tahimik na inaalagaan nito upang hindi mamatay. Ngunit sa sulok ng mata ni Tito Jake, binabantayan niya si Aling Madel na para bang biglang nawala sa katinoan. Yakap nito ang mga tuhod, umuuga-uga ang katawan at nakatingin sa kawalan habang nagsasalita mag-isa.
Habang pinakikinggan ni Tito Jake ang sinasabi ng babae, di niya mapigilang isipin na nababaliw na to. Hindi. Sabi mo buhay pa si Henry, di ba? Sabi mo, ililigtas natin siya kapag sinunod ko ang utos mo. Manahimik ka! Nadidinig ka nila. Gusto mo bang isipin nila na nababaliw ka na? Hindi ako baliw! Hindi pwede! Kaya nga manahimik ka, di ba? Magtiwala ka sa akin. Akong bahala sa lahat. Siguraduhin mo lang. Ipangako mo sa akin, ibabalik mo sa akin si Henry! Jake, Kuya, pasensya ka na sa akin na. Alam kong ilang beses kitang natakot. Hindi ko naman gustong saktan ka noon. Hindi ko lang talaga alam ang gagawin ko. Alam mo naman si Kuya Jules kapag nagagalit, di ba? wala yung kuya. Naiintindihan ko naman. Mukhang hindi lang nanay mo ang nahihirapang tanggapin ang pagkawala ng tatay mo, Jake. Tingnan mo si Aling Madel. Parang nasisiraan na siya ng ulo. Yan ang pinoproblema ko, kuya. Paano tayo makakabalik kung ganyan ang kalagayan ni Aling Madel? Bakit mo naman pinoproblema yon? Pwede naman tayong bumalik nang hindi siya kasama. Ano? Hindi nga natin alam kung nasaan tayo ngayon eh. Nakikilala ko ang gubatan na ito, Jake. Madalas kami ni tatay dito nung bata pa ako. Isinasama niya ako sa paghuli ng bayawak. Ibig mong sabihin, alam mo ang daan palabas? Oo naman. Ang gubatan na ito lang ang may ganitong dami ng rubber tree. Sandali. Oo nga no, mga rubber tree nga pala ito. Pero di ba yung bahay ni Aling Madel, ang likuran nun ay gubatan? Huwag mong sabihin na... Nasa likod tayo ng bahay ni Aling Madel. At tama ka, Jake. Pero nasa dulo tayo. Kaya malayo pang lalakarin natin hanggang sa marating ang labasan. Pero, naiisip mo ba kung paano tayo nadala ni Aling Madel dito? Nasa kwarto lang naman tayo kanina, hindi ba? Hindi ko alam, Jake. Pero dahil nakaharap mismo natin ang mga aswang, hindi pa ba natin maiisip na may kapangyarihan si Aling Madel na dalhin tayo kahit saan? Ewan ko lang, kuya. Mukhang hindi ka pa rin naniniwala sa kakayanan niya. Hindi ko alam kung bakit, Kuya Marvin. Pero hindi kasi mawala sa pakiramdam ko na may mali eh. Mali ang ano? Dito sa lahat ng nangyari. Kuya, mga aswang yun. Nakita natin, di ba? Hindi naman tayo namamalikmata lang, pero bakit wala silang ginawa para habulin tayo? Bakit sina Tammy at Dave mukhang hindi nila sinaktan? Ano ka ba? Hindi ba dapat ipagpasalamat na lang natin na hindi sila nasaktan? Oo, kuya. Nagpapasalamat ako na ligtas sila, pero iba talagang pakiramdam ko eh. Ito pa ha, iba rin ang kutob ko kay Dave at Tammy. Parang hindi siya yan. Kuya, may mali talaga dito eh. May isang paraan lang para malaman natin ang sagot niyan, Jake. Paano? Tammy, Tito Marvin? may itatanong lang sana ako sa'yo. Noong gabing nawala kayo ni Dave, anong nangyari? Naglalakad na kami noon papunta sa bahay niyo, Kuya Jake. Nang biglang kunin kami ng mga garyaw. Natatandaan mo ba kung anong dahilan kung bakit pupunta ka sa bahay nila, Jake? Dahil gagawa kami ng project. Kuya, anong ginagawa mo? Sandali lang. Kung natatandaan mo kung paano kayo kinuha ng mga garyaw at kung bakit umalis kayo noon sa bahay ni Dave, alam mo rin ba kung anong kulay ng naiwan mong baunan ng tubig? Ha? Bakit? Para saan to? Basta, sagutin mo na lang ako. Itim? Doon daw ay bigla nang napatikom ang bibig ni Tito Jake. Alam niya na mali ang sagot ni Tammy dahil kulay rosas ang baon ng yon na inihatid pa ni Tito Marvin sa kanyang bahay. Isa pa, imposibleng malimutan ni Tammy ang kulay nito dahil paborito niya itong baonan. Sa maraming beses na natutulog ito sa kanila, binabalikan pa niya ang baon ng yon para masigurong madadala niya sa school. Dahil doon malalim na napatitig daw sa kanya si Tito Marvin. Sa unang pagkakataon, nagkasundo ang kanilang iniisip. Sandaling bumalik naman daw agad sila sa harap ng apoy at doon ay mahinang nag-usap ang dalawa. Hindi niya alam ang kulay ng baonan niya? Pero alam niyang nangyari bago sila nawala? Ibig sabihin lang nito, natatandaan nila ang nangyari sa mismong oras na nawala sila. Pero ang iba hindi na. Sandali, susubukan kong tanungin si Dave. Sige. Dave, Kuya, tuwing umaga, ano ang unang ipinapagawa ko sa'yo bago ka lumabas ng kwarto? ha? Ano? Hindi ko alam. Hindi ko matandaan. Shit. Ano bang nangyayari dito?
Bakit niyo ba kami tinatanong ng ganyan ni Tommy? Ako dapat ang nagtatanong niyan, Dave. Bakit hindi mo alam na tuwing umaga, ang ipinapagawa ko sa'yo ay linisin ang bintana ng kwarto mo dahil parating may dumadapo ng uwak doon? Ha? Alam mo, Sandali, Jake. Huwag ka munang magsalita. ano? Bakit? Nadidinig mo ba yon? Ang alin? Makinig ka. Kuya! Kuya Jake! Gising! Dave! Kuya Jake! Dave, anong gagawin natin? Si Tommy yun. Shit! Sino ano? Naputo lang sana'y sasabihin ni Tito Jake nang pagharap nila sa kinauupuan ni Papa at Tita Tammy, biglang nawala ang mga ito. Namatay din bigla ang apoy na ginawa nila at maging si Madel biglang nawala rin sa kanyang kinauupuan. Sa loob ng madilim at malaking kagubatang yun, naiwan lamang si Tito Jake at Tito Marvin. Parehong naguguluhan sa nangyari. Para bang umiikot daw sa kanilang paningin ng kalawakan ng kagubatan. At kahit anong gawin nilang paglingon, hindi nila matagpuan ang pinanggalingan ng boses ni Papa at Tita Tammy. Sa labis na takot at hindi maipaliwanag na pakiramdam, agad na nagtatakbo silang dalawa sa kagubatang yun. Ngunit sa labis na pagkataranta ng dalawa, nagkahiwalay sila ng daan. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat ng mga nakakakilabot na karanasan nila. Dahil sa gitna ng kagubatang yun, lumitaw si Lolo Henry. Galit ang mukha at may hawak na shotgun. Ang baril na dala mismo ni Tito Jake. Samantalang si Tito Marvin naman, nakita din ang galit na asawa ng kanyang kapatid. Kagaya ni Lolo Henry, hawak din ni Sir Jules ang baril at nakatutok din yun sa kanya. At kahit walang sinasabi, kitang-kita daw sa mata ng mga ito ang kagustuhang sakpa ng dalawa. Dahil doon muli silang nagtatakbo. Ngunit sa kabilang banda, nagpapanik na magkasama sina Papa at Tita Tammy habang ginigising ang nakahigang si Tito Jake. Kuya, gumising ka! Ano ba? Tinatakot mo kami, kuya! Dave, anong gagawin natin? Bakit nagkakaganyan ang kuya mo? Hindi ko alam eh. Ang mabuti pa, tawagan mo si Tito Marvin. Magpasundo tayo sa kanya para dalhin si Kuya Jake sa ospital. Sige, eto na! Bilis! Sandali lang, ano ba? Boyset, walang sumasagot, Dave! Hindi sinasagot ni Tito Marvin! Shit! Ano ba kasi nangyayari sa'yo, kuya? Nang umagang yon, hindi na tumuloy sa eskwela sina Papa at Tita Tammy. Pinili nilang samahan si Tito Jake na nanatiling nakapikit at hindi nagising habang nakahiga sa kanyang higaan. Ilang beses na nga daw itong tinapik ni Papa sa pisngi. Inalog ng malakas at sinisigawan, ngunit walang epekto ang mga yun. Habang nag-iisip si Papa ng paraan kung paano gigisingin ng kapatid, sa Tita Tammy naman ay paulit-ulit na tinatawagan si Tito Marvin. Ngunit gaya ng dati, wala itong sagot. Nang subukan naman daw niyang tawagan ng ama, hindi man lang nito sinagot ang tawag at bigla na lang nawala ang linya. Sa huli nagpasya si Tita Tammy na umuwi para sunduin si Tito Marvin. Ngunit palabas pa lamang sana siya ng bahay nang biglang dumating ang rumaragasang lumang truck ng kanyang ina at lumabas doon ang pawis na pawis at namumutlang si Tito Marvin. Tommy, ligtas ka. Ha? Tito? Anong... Si Jake. Nasaan si Jake? Nasa loob. Anong nangyari sa'yo, Tito? Hindi man lang daw sinagot ni Tito Marvin ang tanong ni Tita Tammy noon. Sa halip ay nagmamadaling pumasok ito sa loob ng bahay at agad na tinungo ang kwarto ni Tito Jake. Nang makita niya ang kalagayan ni Tito, napasa po siya sa ulo. Takot at hindi mapakali kung anong gagawin. Ikinalito naman yun ni na Papa at Tita Tammy. Samantalang si Tito Jake sa mga oras na yun ay nananatiling tumatakbo sa kagubatan. Hingal na hingal at pilit na tinatakasan ng ama na handa silang patayin. Pero kahit anong takbo niya sa madilim ng kagubatan, hindi niya matagpuan si Tito Marvin. O kahit ang daan palabas ng kagubatan, hanggang sa tuluyan na nga siyang naabutan ni Lolo Henry. Jake, anak, alam kong galit ka sa akin. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Pero anong klase kang anak? Ano? Bakit hindi mo ba gawang paniwalaan ang sarili mo na buhay pa ako? Dahil patay ka na. Ano ba gusto mo? Maging katulad ako ng kabit mo na yon? Ay, hindi ako baliw. Wag mo na akong lokohin, Jake. Alam kong sa loob-loob mo, mas gusto mo na wala na ako.
Alam kong matagal mo nang gustong mangyari ito sa akin. Tama ba? Hindi totoo yan. Sinungaling! Aminin mo na ang totoo, Jake. Isa kang masamang anak. Demonyo! Sige, total nandito na rin lang tayo. Kahit na hindi ko maintindihan kung paano nangyayari nakakausap ko kayo ngayon. Sige, aaminin ko. Mas mabuti pa nga na wala ka na, Tay. Mas mabuti pa nga na namatay ka na. Dahil sa'yo nawala ng direksyon ang buhay ni nanay. Napabayaan niyo na kami. Si Dave, dahil sa pag-aalala niya sa inyo. Dahil sa panglulokong ginawa niyo sa kanya. Nagkandaletse-letse ang buhay ko. Alam niyo ba kung anong nararamdaman ko nung nalaman kong inatake ka, ha? Tuwa! Masaya ako dahil sa wakas tapos ng buhay mo. Dahil sa totoo lang, mas mahirap mabuhay sa mundong ito na alam kong nagpapakasaya ka kasamang kabit mo habang ako pumapasa ng lahat ng responsibilidad na ikaw dapat ang gumagawa. Mahal ko kayong mga anak ko. Kaya hindi ko akalain na mas gugustuhin mong mamatay ako kaysa magbago at makasama kayo. Pagbago? Nagpapatawa ba kayo, Tay? Akala niyo ba ganun lang kadali yun? Hindi ko malilimutan, Tay. Ang lahat ng panlulokong ginawa niyo sa amin nang dahil lang sa gusto niyo magbago. Ang kasalanan ay kasalanan at walang makakapagpabago nun, Tay. Kahit magsisi ka pa, hindi mo na maibabalik ang lahat sa dati. Anak, Kaya siguro nga hindi ako mabuting anak sa inyo. Pero alam kong mabuti akong kapatid kay Dave at anak kay nanay. At kayo, hindi nyo kailangan ng anak na mabuti sa inyo. Dahil paniguradong aabusuhin nyo lang. kung talagang buo ang loob mo, Jake. Sige, tignan na lamang natin kung mananatili ang yabang mo ngayon o sasama ka na sa akin sa kabilang buhay. Agad daw na tinutok noon ni Lolo Henry ang baril sa kanya. Siya naman ay agad na kinapa ang katawan upang humahanap ng sandata. Doon niya nakapa sa kanyang bewang ang punyal na ibinigay ni Aling Madel. Buong tapang niya itong inilabas upang gawing armas. Ngunit biglang pinisil na ni Lolo Henry ang gatilyo ng baril. Parang bumagal daw noon ang pangyayari. Dahil kitang-kita niya kung paano biglang nalusaw sa ere ang bala hanggang sa tuluyan na ring nawala na parang hangin si Lolo Henry. Nang maiwan siya mag-isa roon, mas lalo pa niyang narinig ang paulit-ulit na pagtawag sa kanya ni Papa, ni Tita Tammy at maging ni Tito Marvin. Umikot daw ang mga boses ng mga ito sa paligid niya. Di niya maintindihan kung galing bang ang mga ito sa kalawakan, sa mga puno o sa sarili lamang niyang isipan. Ngunit habang nakatingala siya doon, hinahanap ang mga boses na yon. Biglang humarang sa kanyang paningin ang isang babaeng maputi. Mabilis ang pagdaan nito sa kanyang paningin na para bang isang alaala lamang. Basta ang sabi ni Tito, nakakakilabot daw ang itsura nito. Maputi ang kanyang balat, mahaba at kumikibo ang buhok. Purong pula ang mga mata at bumubulong ng paulit-ulit na mga salitang hindi niya maintindihan. Jake! Jake! Gumising ka! Kung naririnig mo ko, kunin mo ang punyal. Ang punyal na ibinigay sa atin ni Aling Madel. Jake! Saktan mo ang sarili mo! Gisingin mo ang sarili mo! Gisingin ang sarili? Jake, huwag mo nang subukang lumayo sa akin. Kaunti na lang at makukuha na kita. Nasaan ka? Harapin mo ako, Aling Madel! Wala nang babae doon. Ginamit ko lamang siya para makuha ka, Jake. Anong pinagsasabi mo? Anong gusto mong gawin sa akin? Jake! Huwag kang makinig sa kanya. Gawin mo ang utos ni Marvin. Saktan mo ang sarili mo para magising ka at makalis sa impyernong ito. Manahimik ka! Anong nangyayari sa'yo? Bakit? Kuya! Jake! Makinig ka sa akin! Kailangan mong gumising ngayon din! Gumising ka! Kuya Jake, gumising ka na po. Natatakot na kami sa nangyayari sa'yo. Jake! Gamitin mo ang punyan! Ako nabigyan niya sa inyo! Ibinigay ko yan para kung sakaling hindi magtagumpay ang plano ko! May paraan para makaalis ka dito! Makinig ka sa akin! Kailangan mong gumising! Kung hindi, makukuha ka niya na ng tuluyan! Sinabi ng manahimik ka pa din! Huwag mong ginugulo ang utak ni Jake! Jake! Patawarin mo ako! Kasalanan ko kung bakit ka napunta rito! Niloko niya ako! Niloko? Anong ibig mo sabihin? Sinong nanloko sa'yo? Ang habo!
Ang aswang na kumukuha ng kaluluwa ng tao. Nasa loob ka kayo ng isang panguhot, Jake! Gumising ka! Jake! Alam mo nararapat ka para sa akin! Sino ka ba talaga? Magpakita ka sa akin! Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako, Jake. Matagal na kitang minaman-manan. Matagal ko nang inasam-asam ang galit sa puso mo. Parang isang pabango. Ang galit na yan para sa akin. Anong alam mo sa nararamdaman ko? Ano ba talagang pakay mo sa akin, ha? Ang lahat ng pakay ko ay para sa ikabubuti mo, Jake. Hindi ba pagod ka na? Hindi ba matagal mo nang hinihiling? Napatapos na ang lahat ng paghihirap mo. Alam ko kung paano ka mag-isip, Jake. Alam ko kung minsan mo nang naisip na wakasan ang buhay mo. Kaya naman heto ako ngayon. Sumama ka sa akin at ipapakita ko sa'yo ang buhay na malayo sa kalbaryong pinapasan mo araw-araw. Kuya! Gumising ka, kuya! Sa akin ka lang makinig, Jake. Kapag sumama ka sa akin, mawawala ang lahat ng sakit sa puso mo. Matatapos ang lahat ng bigat na iniipon mo sa iyong sarili. Sa akin, magiging malaya ka. Kuya Jake! Gumising ka na po! Hindi! Hindi pwede! Bakit naman hindi? Wala na rin naman saysay ang buhay mo, hindi ba? Wala nang tatay mo, Jake. Hanggang kailan mo papasanin ang lahat? Ang nanay mo, wala na siyang pag-asa. Unti-unti na siyang kakainin ng lungkot. At kapag nangyari yun, palagay mo ba ay nariyan si Dave para tulungan ka? Wala, Jake. Maiiwan kang mag-isa. Ikaw lang ang magdadala ng lahat. Huwag mong gulahin ang utak ko! Manahimik ka! Jake, gumising ka. Labanan mo siya, Jake. Huwag kang magpapatalo sa kanya. Matapos ang malakas na sigaw na yon, buong puwersang hinawakan ni Tito Jake ang punyal at walang pagdadalawang isip na itinarak daw yon sa kanyang tiyan. Doon ay bigla siyang nagmulat. Habol ang hininga at namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Nang mawala ang panlalabo ng kanyang paningin, doon lamang niya naaninag si Papa, Tita Tammy at Tito Marvin na pawang alalang-alala at nakatingin sa kanya. Ngunit hindi lamang yon, dahil sa ibabaw niya nakita rin ang isang babaeng maputi na may mahabang buhok. Unti-unti itong umangat palayo sa kanya hanggang sa dumikit sa kisame. Kitang-kita niya ang mapupulan nitong mga mata at nakatitig sa kanya, maging ang buhok nitong gumagalaw. Nung malapit na sa kanya sina Papa at yumakap, naglaho daw ang babae sa ibabaw ng kisame. Kuya! Tinakot mo kami! Ano bang nangyari sa'yo? Jake, kumusta ka? Kuya, narinig ko kayo. Narinig ko kayo. Salamat. Ay, Diyos ko! Kuya Jake! Tinakot mo kami ng gusto! Ano ba kasing nangyari sa'yo? Pasensya na. Hindi ko sinasadyang takutin kayo. Nang kahit papano'y makabawi ng lakas si Tito Jake, ipinaliwanag niya kay Papa at Tita Tammy ang nangyari sa kanya. Hindi man kapanipaniwala yon sa pandinig ni Papa. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na maging si Kuya Marvin ay alam ang sinasabi nito. Kitang-kita rin daw niya noon ang takot sa mga mata ni Tito Jake at sa buong buhay niya. Noon lamang daw niya nakita si Tito na matakot ng ganoon. Kahit na ilang oras na ang nakalipas mula nang magising ito, nangangatal pa rin daw ang bibig ni Tito Jake habang nagsasalita. Sunod-sunod rin ang paglunok nito, pabalik-balik sa paglakad sa loob ng bahay at hindi mapakali. Kilala niya kasi si Tito Jake na kumpusado sa kahit anong bagay. Sanay siyang matapang ito. Hindi basta-bastang natatakot at higit sa lahat, alam niya parati ang gagawin. Ngunit nung araw na yon, para bang kahit siya, hindi alam kung paano bubuuin ang mga salita para ipaliwanag sa kanila ang mga nangyari. Ibig mong sabihin, Kuya Jake? Ang akala mo kami ni Dave ay nawawala? Ganun na nga. Hinanap namin kayo, Kami.
Kung saan-saan ako nakarating. Tumawag pa ako ng mga pulis. Pinuntahan ko ang mga kaklase nyo. Parang totoo ang lahat eh. Kaya paano? Maupo ka muna kuya. Ikalma mo ang sarili mo. Kung ano man ang nangyari sa'yo, huwag ka mag-alala. Tapos na ang lahat. Hindi kami nawawala. Nandito kami. Hindi eh. May nararamdaman akong kakaiba. Pagkaramdam ko, simula pa lang to Dave. Babalik pa siya. Si Aling Madel? Hindi. Sino? Ang hamok. Ang hamok ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kinamit niya lang si Aling Madel para puntahan ako o para simulan ito. Hindi ko alam. Basta sigurado ako na hindi pa ito tapos. Alam kong babalik pa siya. Kuya, maupo ka muna. Oo nga, Kuya Jake. Tinatakot mo na naman kami eh. Pasensya na kayo sa akin. Hindi ko lang alam talaga kung ano pang dapat kong gawin sa oras na bumalik siya. Ganito, pagganda natin to kuya. Alam kong walang maniniwala sa atin kapag humingi tayo ng tulong sa iba. Pero naniniwala ako sa'yo. Sa inyo ni Kuya Marvin. Kaya gagawa tayo ng paraan. Haharapin natin to. Salamat. Jake, huwag kang mag-alala pare. Kasama mo kami. Sa puntong ito, kapag bumalik man si Aling Madel o ang sinasabi mong hamok, hindi ka na nag-iisa. Tutulungan ka namin. Ano man ang mangyari. Nanginginig na tumango daw si Tito Jake noon at kahit hindi siya mapakali, pinilit niya ang sariling maupo alang-alang sa mga kasama niya. Hindi naman siya binigo ni na Papa. Agad daw siyang kumilos noon. Kumuha sila ng mga libro at tinalungkat pa ang mga lumang gamit ni na Lolo at Lola na matagal nang nakatambak sa bodega ng bahay. Si Kuya Marvin naman daw ay kumuha pa ng iba pang gamit ng kanyang ama. Umaasang may makatutulong doon. Samantala sina Papa at Tita Tammy ay sabay na tumulong sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa nilalang na sinasabi ni Tito Jake. Sa puntong yun, kahit bago sa pandinig ni Papa ang mga kwento ni Tito Jake, hindi niya daw maitatanggi ang kilabot na dala ng salitang hamok sa kanyang katawan. Itong hamok na sinasabi mo, Kuya Jake, sumapi siya kay Aling Madel? Ganun ba? Parang ganun. Pero hindi ako sigurado. Basta katawan at boses ni Aling Madel pero minsan naiibang ugali niya. At ang sabi niya sa akin, sinadya niyang ibigay ang punyal sa atin. Kuya Marvin, para kung sakaling lukoyin daw siya ng hamok na ito, may paraan tayo para makatakas. Ibig sabihin, alam ni Aling Madel na nasa kanyang hamok na yon. At sabi mo, Kuya, naiisip pa rin ni Aling Madel na buhay pa si Tito Henry? Oo. At saka naalala ko nung nasa gubatan kami, binanggit ko sa kanya na patay na si tatay, na inatake siya at hindi totoong kinuha ng mga aswang. Tapos nagalit siya noon, umiyak. At yun ang unang beses na parang nawalan siya ng katinuan. Paanong nawawala sa katinuan, Kuya? Kinakausap niya ang sarili niya noon. Bumubulong-bulong siya, umiiyak siya tapos mamaya galit. Pero natatandaan kong sinabi niya noon na niloko raw siya. Palagay kong tinutukoy niya noon ay ang hamok mismo. Pinaniwala siya na buhay pa si tatay, na kinuha lang ito ng aswang at tayo naman ang isusunod niya. Kaya siya pumunta noon dito para balaan tayo. Ganun na nga. At buong akala ko kinabukasan na wala ka na nga at nadamay pa si Tammy. Pero ang totoo, Hindi ka na nagising mula noon. Balak mo sanang umidlip lang ng hapon na yon, kuya. Sandali lang. Sa kwento mo, Kuya Jake, parang sinasabi mong aswang ang hamok na yan, pero bakit parang mas mukha siyang multo? Dahil kakaiba siyang aswang. Ha? Ali kayo, may nakita ako sa mga libro ng tatay. Ano yan, Tito? Sabi dito, ang isang hamok daw ay uri ng aswang na hindi lamang dugo at katawan mo ang habol sa'yo. Una, mamanmanan ka niya sa pamamagitan ng hayop. Pwedeng aso, pusa, o kaya naman ay ibon. Shit! Katatapos pa lamang daw nilang basahin yon nang pumagaspas palayo ang isang malaking uwak na nakasilip mula sa bintana ng bahay. Sandaling nagkatinginan daw sila noon. Pagkatapos ay mabilis na kumilos. Kanya-kanyang tumakbo papunta sa mga bintana at pinto para isara yun ng mabuti. Pati na ang mga kurtina nito. Para baong biglang namuo ang takot sa kanilang lahat ng mga oras na yun. Mabuti na lamang daw at agad nilang pinasundo si Lola Rose kina Tito Seloy. Nang malaman daw kasi nila ang nangyari, hindi na natahimik si Tito Jake hanggat hindi muna nasisiguro ang kaligtasan ni Lola Rose. Kaya nang masiguro nilang sarado na ang lahat, agad silang nagtipon-tipon muli sa gitna ng sala kung saan nakalabas sa mga libro at nakaupo ng naka-Indian seat si Tito Marvin.
Ang sabi pa dito, matapos kang bantayan ng isang hamok, sa oras na magawa ka na niyang hawakan, mapupunta ka sa isang bangungot. At oras na hindi ka makaligtas, tuluyan na niyang makukuha ang kaluluwa mo. Tama. Kaya umuwi si Aling Madel ay para magawang hawakan ako ng hamok na yun na nasa kanya. At noong nakulong tayo sa bangungot, mukhang hindi na tayo magigising kung hindi tayo nakatakas. Paano mo pala nalaman na ang punya lang sagot, Kuya Marvin? Ha? Hindi ko alam. Naisip ko lang na baka nasa isang bangungot lang ako, kaya hindi ko mahanap ang pinagmumulan ng boses nila Tammy. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon dahil hinahabol ako ni Kuya Jules. Nung nakita ko ang punyal, hiniwa ko ang palad ko at doon ako nagising. Hinahabol ka ni Papa? Oo, mukhang sinusubukan akong linlangin ang hamok na yon. Sinubukan niya akong takutin. Mabuti na lang rin at nakagawa agad ako ng paraan. Ganyan din ang nangyari sa akin. Ibig sabihin, kailangan yung masaktan para makawala sa bangungot na ginawa ng hamok. Hindi ganun kadali yun. Kailangan ang punyal mismo na dala natin, Jake, ang gagamitin para maputol ang koneksyong ginagawa ng hamok sa biktima niya. Okay, so malinaw na. Ginamit ng hamok si Aling Madel para puntahan ka, Kuya Jake. Nang nadala na niya kayo sa trance na yan, nagawa niyong makaligtas at magising. Ngayon malinaw naman na nabigo na siya sa pagkuha sa inyo, di ba? Pero bakit pa siya babalik? Baka hindi siya matatapos hanggat hindi niya nakukuha ang biktima niya. Tama ka, Tammy. Tingnan niyo itong nakasulat dito. Matapos daw makuha ng isang hamok ang kaluluwa ng biktima niya, gagamitin naman niya ang kanyang mahahaba at gumagalaw na buhok. Ipapasok niya ito sa mga mata, bibig, ilong at tenga ng kanyang biktima. At gamit yon ay hihigupin niya ang dugo nito. Kaya pala Ano, kuya? Kaya pala nung nagising ako, nakikita ko siya. Pero nung nasa loob ako ng bangungot, boses lang niya ang naririnig ko. Ibig sabihin? Nandito siya noon. Nasa ibabaw ko siya. Kita ko nung nagising ako na unti-unti na siyang lumalayo sa akin hanggang sa dumikit siya sa kisame at nawala. Nandito siya dahil inaabangan lang niya na makuha ang kaluluwa mo para masipsip naman niya ang dugo mo pagkatapos. Ayoko kayong takutin pero nakakakilabot isipin na nasa ibabaw mo, Kuya Jake. Ang aswang na yun. Nung mga panahong ginising ka namin ni Dave. Hindi lang yan dapat nating isipin. Bakit? Dahil kung nandito ang hamok ng mga oras na yon, baka pati si Kuya Marvin ay natrap niya sa isang bangungot. Tama, masyadong personal to. Anong ibig mong sabihin, Kuya Jake? Alam niya masyadong kainaan ko. Kahit kung anong nararamdaman ko, alam niya kung paano ako takutin. At si Aling Madel, bakit kailangan niyang gamitin si Aling Madel? Bakit hindi na lang siya sumapi sa ibang taong makakasalamuha ko? Bakit kailangan ng kabit pa ni tatay? Shit! Kuya, paano kung may kinalaman dito si tatay? Paano mo naman nasabi, Dave? Sabi mo kanina, nakita mo si tatay, hindi ba? Oo, Sabi mo rin, nagalit siya sa'yo at gusto ka niyang patayin. oo tama ka. Paano kung hindi yun gawagawa ng hamok para takutin ka? Paano kung totoong si tatay talaga yun? Ano? Dave, patay na si Tito Henry. Paano naman niya magagawa yun? Hindi ko alam. Pero isipin ninyo matapos mamatay si Papa, hindi na tayo tinantanan ni Aling Madel noon. Paulit-ulit siyang nagbababala na babalik ang aswang na kumuha kay tatay at isa sa atin ang kukunin. Hindi ba masyadong nakakapagtaka na timing ang lahat? Palagay ko, ang kailangan nating malaman ngayon ay kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Bakit tayo ang target ng hamok na yan? Bakit nadamay si Kuya Marvin? Anong kinalaman ni tatay sa mga nangyayari ngayon? Palagay ko, alam ko kung saan muna tayo magsisimula. Kay Aling Madel. Pagkatapos daw nila noong mag-usap-usap, agad nung tinawagan nila si Aling Madel. Pero ilang beses na sinubukan daw pong kontakin na Papa at Tito Jake, hindi pa rin ito sumasagot. Dahil doon wala na silang iba pang pagpipilian, kundi ang puntahan mismo ang bahay nito. Gamit ang lumang truck ng nanay ni Tita Tammy, bumiyahe sila hanggang sa marating nila ang 2 palapag na bahay na walang pinagkaiba sa nakita ni Tito Jake. Kahit ang mga itim na uwak ay naroon din at nakasampa sa bakurang 2 palapag ng bahay. Jake, siguro naman ay magaling ka pa rin umasinta kahit sa totoong buhay, hindi ba? Saan mo nakuha ang mga shotgun na yun, Tito Marvin? Wala ka na roon. Tara na, 2 lang. Paano ako? Dave, tumigil ka. Etong sa inyo, malay nyo, kayo naman ang kunin ang hamok na yon sa susunod. At least, nasa inyo ang punyal na yan. Hindi na kayo mahihirapang tumakas. Hindi magandang biro yun, Tito Marvin. Tara na.
Humakbang sila palapit sa bahay. Nang tumapat sila sa pintuan nito, nakailang katok na raw sila. Hindi pa rin nagbubukas ang pinto. Sandaling nagkatinginan daw po noon silang apat bago lakas loob na pinihit ni Tito Marvin ang pinto ng bahay ni Aling Madel. Nakahanda na rin naman noon si Kuya Jake na siyang nasa likuran. Nakahawak siya sa shotgun na dala at tahimik na nakikiramdam sa paligid. Hanggang sa makapasok sila sa bahay. Sa loob daw po noon, walang pinagkaiba ang itsura sa napuntahan nila sa kanyang panaginip. Nandun ang kanyang mga kagamitan at nakaramihan ay putol na punong kahoy na binalot sa barnis. Nang hindi nila mahanap si Aling Madel, si Kuya Jake daw mismo ang nagsimulang maglakad patungo sa nakasaradong pintuan ng kwartong natatandaan niyang pinasukan nila noon. Hindi naman siya nagkamali dahil pagbukas niya, nandoon nga si Aling Madel. Naka-engine seat sa gitna ng itim na tela at napapalibutan ng mga itim na kandila. Dahan-dahang humakbang si Kuya Jake palapit sa babae. Nang subukan niya itong tapikin sa balikat, biglang bumagsak ang katawan nito sa sahig. Diyos ko, hindi na siya humihinga. Shit, itago niyo yung mga armas niyo. Tatawag ako ng pulis. Ano bang nangyayari? Mukhang tuluyan ang nakuha ng hamok na yun ang kaluluwa ni Aling Madel. Hindi lang yun. Sa palagay ko, alam din ng hamok na yun na pupunta tayo dito. Lumipas ang isang araw at lumabas na inatake rin sa puso si Aling Madel. Di naman sila nadawit sa kahit ano dahil lumabas na natural na pagkamatay lamang ang nangyari. Pero kahit na ganun, hindi naman lalo sila mapalagay na apat. Ang sabi ni Papa sa akin, sa puntong yun buong buo na ang paniniwala ni Papa sa lahat ng kwento ni Tito Jake na kahit katiting na pagdududa, hindi na raw niya naiisip pa. Ngunit para bang bigla silang nalugmok dahil ni isa sa kanila hindi alam kung paano tuluyang tatapusin ang lahat, lalo na't nanatiling nagbabantay sa kanila ang mga itim na uwak. Kuya, eto ng kape mo. Salamat. Kuya, nag-aalala na ako sa'yo. Bakit hindi ka muna magpahinga? Hindi pwede, Dave. Hindi natin alam kung nandito ang hamok na yon at naghihintay lang na makatulog para makuha niya akong muli. Pero hindi naman pwedeng hindi ka na magpahinga man lang. Dave, huwag mo akong alalahanin, okay? Kaya ko to. Pero alam mo na posible ang sinasabi ko. Kaya hindi ko hayaang samantalahin niya ang kahit konting pagkakamali natin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, kuya. Kuya Jake! Tami, Si Tito Marvin! anong nangyari sa kanya? Palagay ko, nasa kanya ngayon ang hamok! Ano? Agad na kumilos daw ang tatlo. Tinakbo nila ang daan hanggang sa bahay nila Tita Tami. Na makarating sila doon agad silang dumaan sa likod ng bahay para makapunta sa kwarto ni Tito Marvin na nasa garahe sa likod. Sakto daw kasi na nasa loob ng bahay ang nanay ni Tita Tami noon kaya kinailangan nilang mag-ingat. Hindi rin naman nila gustong madamay pa ang iba, lalo na't posibleng hindi rin naman sila paniwalaan nito. Kaya nang magawa nilang makapasok nang hindi nito namamalayan, doon nila nakita si Tito Marvin. Naka-engine seat sa gitna ng sahig, pikit at napapalibutan ng mga itim na kandila. Ano to? Anong ginagawa niya? Hindi ko alam. Kanina pagising ko, pupuntahan ko sana siya para gisingin pero yan, ganyan na ang naabutan ko. Diyos ko, ibig sabihin ba nito? Siya naman ang ginagamit ng hamok? Hindi ko alam, Dave. Bakit ba ako tinatanong mo? Kung naguguluhan ka na sa nangyayari, mas lalo na ako, okay? Tami, Bakit, kuya? nabanggit ba sa'yo ni Kuya Marvin kung anong klaseng tao ang tatay niya? Ha? Hindi ko alam, kuya. Bakit? Para saan? Hindi ang hamok ang may kagagawa nito, Tami. Palagay ko, si Kuya Marvin mismong tumatawag sa kanya. Ano? Natatandaan mo ba yung mga librong dala ni Kuya Marvin kahapon? Lahat yun sulat kamay. Lahat yun tungkol sa mga kakaibang uri ng mga aswang. Palagay ko isang manunugis ang tatay ni Kuya Marvin. Manunugis ng mga aswang na hindi karaniwang kilala sa mundo. Shit! Tingnan mo itong librong nasa kama niyo, Kuya Jake. Ang sabi dito, ang unang hakbang para mapatay ang isang hamok, kailangan mo siyang mapalaya sa ginawa niyang bangungot. Ibig sabihin, sinusubukan ni Kuya Marvin na kalabanin ang hamok na yun. Oo. At mukhang ganito rin ang sinubukang gawin ni Aling Madel noon. Pero alam niyang hindi niya kayang kalabanin ang hamok mag-isa. Kaya isinama niya ako at ganun din si Kuya Marvin. Pero, kailangang makahawakan ng isang tao para madala nila sa trance na yan, hindi ba? Oo, pero hindi na kailangan yun.
kung ang isang tao ay manunugis na katulad ng tatay ni Kuya Marvin. Ay, Diyos ko. Sinasabi mo ba na manunugis din si Tito Marvin? Kung may iba ka pang naiisip na sagot kung bakit niya pa ginawa ito ngayon, Tommy, eh di mali si Kuya Jake. Pero kung wala, ibig sabihin, sinusundan na nga ni Kuya Marvin ang yapak ng tatay niya. Anong gagawin natin ngayon? Tutulungan natin siya. Hindi pwedeng harapin niyang hamok na yon ng mag-isa. Kailangan nating ilipat si Kuya Marvin sa lugar na tahimik at walang makakaabala sa atin. Yung malayo sa ibang tao. Sa bahay? Hindi, may naisip akong mas perpektong lugar. Agad daw nilang binalot ng kumot si Tito Marvin at pagkatapos ay nagtulungan silang isakay siya sa truck. Pinilit nilang siguraduhin na maayos ang lahat bago pinaandar ni Kuya Jake ang sasakyan palabas ng garahe. Wala ni isa sa kanila ang lumingon kahit na galit ang nanay ni Tita Tammy at sumisigaw sa kanila. Pagdating sa bahay ni Aling Madel, muli nilang pinagtulungan ang pagbubuhat kay Tito Marvin hanggang sa makapasok sila sa loob ng bahay, patungo sa isang kwarto na walang laman. Doon nila iniladlad ang itim na tela at sinindihan ang itim na kandila na pabilog. Dito muling inupo nila si Tito Marvin at maingat nilang inalis ang kumot na nakabalot sa katawan niya. Anong gagawin natin ngayon, Kuya? Pakinig kayo sa akin. Dito lang kayo. Kailangan yung siguraduhin na hindi makukuha ng hamok ang katawan namin. Sandali, babalik ka ba roon? Kailangan. Kuya Jake, delikado. Paano kung hindi ka makabalik? Tami, nasa inyong punyal ni Kuya Marvin, hindi ba? Paano siya makakalabos doon? Wala na tayong ibang pagpipilian ngayon. Kailangan natin siyang tulungan. Pero... Kailangan ko kayo ngayon, Tami, Dave. Hindi simple ang haharapin natin. Pero alam kong matatapang kayo. Kuya, siguraduhin mo lang na makakabalik ka. Babalik ako. At sisiguraduhin kong kasama ko si Kuya Marvin. Oras na mangyari yon. Tatapusin natin to ng sama-sama, okay? Anong gusto mong gawin namin dito, Kuya Jake? Babantayan niyo lang kami. Kapag nakita niyong hamok, tatawagan niyo kami para malaman namin kung kailangan na naming bumalik. Kung ganon, hetong punyal. Siguro mas kailangan yun ni Tito Marvin yan. Oo nga, Kuya. Heto rin ang isa pa. Salamat. Mag-iingat din kayo dito. Oras na makita niyong hamok, huwag na huwag niyo siyang hahawakan. Naiintindihan niyo? Naiintindihan namin, Kuya. Matapos ang pag-uusap, naupo si Tito Jake sa tabi ni Tito Marvin. Nang handa na siya, hinawakan niya ang balikat ni Tito Marvin at mariing pumikit. Matapos niyang maramdaman ang bahagyang pagkahilo, hinintay niya lang na matapos ito at pagkatapos niya muli niyang iminulat ang mga mata. Doon napansin niyang nasa loob na muli siya ng kagubatan. Hindi naman na daw siya nag-aksaya pa ng oras noon. Agad niyang tinawag si Tito Marvin at nagsimulang maglakad. Hanggang sa paminsan-minsan, tumatakbo na rin siya sa madilim na kagubatang yun. Ilang minuto na ang lumipas ngunit wala pa rin siyang nakita. Dahil sa pagod, napahinto siya sa tabi ng isang rubber tree at sumandal doon. Kuminga ng malalim at sinusubukang makapagpahinga sandali. Ngunit hindi naman niya mapigilang mag-isip noon hanggang sa may naalala siya. Sandali. Namatay si Aling Model dahil sa hamok na yon. Pero atake sa puso ang lumabas na dahilan. Katulad ng nangyari kay tatay. Anak ng... Ibig bang sabihin nito? Si tatay mo ang unang biktima ng amok. Kuya Marvin? Jake, hindi ko inakala na susunod ka sa akin dito. Hindi ko rin inakala na susubukan mong sumugo dito mag-isa. Pasensya na. Alam kong dapat nagsabi ako sa inyo. Pero ayokong madamay kayong tatlo. Lalo na sina Dave at Tammy. Alam ko, pero akong target ng hamok na yon. Kaya hindi ako makakapayag na ikaw lang ang humarap nito mag-isa. Paano kung ikaw naman ang mapahamak? Mukhang tama ka nga. Dahil sa tagal ko rito, hindi ko pa nakakasalamuha si Aling Madel. O ang tatay mo. O ang hamok mismo. Mukhang hindi siya pupunta sa bangungot na ito kung wala ka. Paano mo nga pala nalaman na isa akong manunugis? Nakakapagtaka lang kasi. Alam mong tungkol sa kayang gawin ng punyal. Isa pa, sa'yo mismo galing yun. Sabi mo rin na kilala mo ang gagubatang to dahil dinadala ka ng tatay mo para manghuli ng bayawak. Pero sa tingin ko, ibang nilalang ang hinahanap niyo dito, Kuya Marvin. Tama ka. Isang ang manunugis ang tatay ko at sinusubukan kong sundan ang mga yapak niya. Pero hindi pa ako ganun kabihasa, Jake. Kahit na ilang taon ko nang pinaghahandaan ang makaharap ang kakaibang aswang, katulad ng hamok. Pero iba talaga kapag nasa mismong action ka na. Naiintindihan ko, Kuya. Pero paano mo nalaman na may umaaligid na hamok sa akin? Paano ka nakapasok sa bangungot na ginawa sa akin ng hamok na yon?
Tuwing papasok ako sa trabaho, palagi kong nakikitang mga uwak na umiikot sa bahay ninyo. Doon pa lang, alam ko nang may aswang na nagbabantay sa inyo. Nang puntahan ka ni Aling Madel noon para balaan, pauwi na ako galing sa barangay hall at narinig ko lahat ng sinabi niya sa'yo. Kaya nung alam mong nakatulog na ako, pumasok ka rin sa bangungot na ginawa ng hamok? Ganun nga. Pero kailangan kong magkunwaring parte lang ng ilusyon niya, Jake. Kaya pala ganun kakabilis na naniwala nun kay Aling Madel? Kailangan kong kumilos ng maingat at hayaan kang maintindihan ang lahat ng nangyayari na mag-isa. Pero noong magkahiwalay tayo sa pagtakbo, alam kong sinadya kang ilayo sa akin ang hamok. Kaya wala akong ibang pagpipilian kundi gumising at puntahan ka. Naiintindihan ko lang ngayon. Salamat, Kuya Marvin. Sandali, may paparating. Tingnan mo nga naman. Talagang ikaw na mismo ang kusang lumapit sa akin, Jake. Aling Madel, Jake, kung sumama ka na lang sa akin noon pa lang, wala ka sanang problema ngayon. kahit kailan, hindi ko gugustuhin sumama sa'yo. Hindi mo naman kailangang gustuhin, Jake. Ang gagawin mo lang ay sumuko. Bakit ba akong pinahihirapan mo na ganito? Anong nagawa ko sa'yo? Wala kang nagawa sa akin. Pero isa kang mapagbalat kayong nilalang. Sa panlabas, ipinapakita mo ang kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa. Pero ang totoo, punong-puno ka ng kasamaan. Hindi ako perpekto, alam ko yun. Pero hindi ako masama. Hindi masama, pero hiniling mong mamatay ang iyong sariling ama. Yan ba ang rason ng lahat ng ito? Si tatay? Jake, ang isang hamok na katulad ko ay maawain. Gabi-gabi, naririnig ko ang mga hiling mo. Dinig na dinig ko kung paano ka magbitaw ng mga salita. Anong pinagsasabi mo? Matapos niyang sabihin yon, malakas na humahagak ang babae. Dumoble din daw ang lakas ng hangin sa paligid. At kasabay noon ay ang sariling boses ni Tito Jake na umuugong sa buong kagubatan. Para daw itong bumasag sa kanyang katinungan ng mga oras na yun. Bukod sa nakakatakot ang dating, paulit-ulit rin ang mga salita. Para bang hindi hihinto hanggat hindi niya inaamin sa sarili na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan. Samantala takang nagkatinginan naman daw noon sina Papa at Tita Tammy. Kita daw nila ang biglang pagbilis ng paghinga ni Tito Jake. Alam naman nilang wala silang dapat na gawin. Hindi pa nagpapakita ang hamok. Kaya hindi pa yon ang tamang oras para gisingin si Tito Jake at Tito Marvin. Kaya naman pinigilan nila ang sarili at walang nagawa kundi balisang hinintay ang susunod na mangyayari. Si Tito Marvin naman daw noon ay agad na nilabanan ng matinding hangin na tumataboy sa kanya palayo kay Tito Jake. Habang sinusubukan din niyang pinaalalahanan nito na labanan ng anumang panlilinlang na ginagawa sa kanya ng hamok. Sana namatay na lang si tatay. Hirap na ako. Bakit ba hindi pa siya mawala sa mundo? Pesting buhay to. Lahat na lang sa akin ang problema. Bakit ba di na lang mamatay mga walang kwentang ama? Jake, huwag mo siyang pakinggan. Niloloko lang niya ang isip mo, Jake. Tama na! Itigil mo na to! Tama na! Nang gabing yun, hiniling mo ang mga yan, Jake. At ako, naririnig kita. Agad kong hinanap ang tatay mo. Ipinadala ko sa kanya ang lahat ng galit mo at walang kahirap-hirap ko siyang nakuha. Pero alam mo ba ang sinabi niya bago siya sumuko sa akin? Handa na daw siyang bumalik sa inyo para magbago. Babalik siya para harapin lahat ng responsibilidad na tinalikuran niya. Pero hindi ba? Hindi mo naman siya mapapatawad. Ano man ang mangyari, hindi ba't ang kasalanan ay kasalanan at hindi na mabubura yun? Walang hiya ka! Alam ko nang ginawa mo! Ginamit mo yung naggalit ni Aling Madel dahil iniwan na siya ni tatay. Ginamit mo yun para ako naman ang patayin mo, ganun ba? Tama! At nararapat lang yan. Dahil sa impyerno ka nararapat kasamang tatay mo! Hindi! Mabilis ang nangyari. Bago pa daw tuluyang madala ng hangin si Tito Marvin, nagawa niyang ikasa ang shotgun at pinatamaan ang hamok na nasa katawan ni Aling Madel. Dahil doon tumigil ang malakas na hangin, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para barilin itong muli gamit ang baril na ginawa mismo ng tatay niya.
Dahil sa tama ng bala, malakas na sumigaw si Aling Madel at lumipad pa itaas. Agad na tumakbo naman si Tito Marvin kay Tito Jake at inalalayan siyang tumayo. Kinuha niya ang punyal na nakasuksok sa bewang ni Tito at sabay nilang hiniwa ang kanilang mga palad. Nang magmulat sila, bumalik sila sa loob ng kwarto ni Aling Madel. Agad namang tumakbo si Papa at Tita Tammy nang marinig ang sigaw ni na Tito Marvin at Tito Jake. Pagbukas nila ng pinto, tumambad sa kanila ang isang babaeng nakaputi ng damit na halos kasing kulay na ng balat nito. May mapupula daw itong mga mata at mahaba ang buhok na nakapalibot sa leeg ni Tito Marvin at Tito Jake. Sa sahig ay nakalapag ang 2 shotgun at 2 punyal na mabilis na kinuha ni na Papa at Tita Tammy. Agad kinasa ni Papa ang baril at pinatamaan ng hamok. Habang kinamit naman ni Tita Tammy ang punyal para putulin ang hibla ng buhok na nakapulupot kay Tito Marvin. Nang makalaya ito, ay agad na kumilos naman siya para tulungan si Tito Jake. Nang makalaya ang dalawa, sunod-sunod nilang pinatamaan ang hamok na agad nagsisigaw. Nang maputol nila ang mahabang hibla ng buhok na ipinanglalaban sa kanila ng hamok, tuluyan na itong nanghina. Nagkaroon ng pagkakataon si Tito Marvin na kunin ang punyal kay Tita Tammy at inihagis ito sa ulo ng hamok. Doon kitang-kita daw nila kung paano biglang natuyot ang katawan ng aswang hanggang sa ang iniwan na lang nito ay itim na bakas sa pader. Pagkatapos ng lahat, ako lang palang nagsimula nito, Dave. Ano? Jake, huwag mong hayaang maiwan sa'yo ang epekto ng aswang na yon. Alalahanin mo, walang taong perpekto. Lahat tayo'y napapagod. Lahat tayo'y nakakapagsabi ng mga salitang takot din tayong marinig ng Diyos. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin, kuya. Pero naniniwala akong wala kang kasalanan. Kung paano nagsimula ito, hindi na rin yun mahalaga. Tama. Ang importante ay ligtas tayong lahat. Matapos ang engkwentrong yon, bumalik sila sa bahay. Sandali silang naupo, tahimik na ipinahinga ang sarili. Wala man nagreklamo o nagsalita. Dama daw ni Tito Jake ang pagod sa bawat isa. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan at hindi naging madali ang lahat. Madalas pa rin daw nagigising si Tito Jake sa hating gabi. Akala niya muling napabalik sa kagubatan ng hamok. Minsan naman napapansin ni Papa na tulala siya at wala sa sarili. Mukhang nalulunod sa mga isipin, katulad na lamang ng pagsisisi sa sarili. Mabuti na lamang daw, hindi sila iniwan ni Tito Marvin at Tita Tammy. Tulong-tulong nilang sinikap na maibalik ang dating sigla ni Tito Jake. Sa panahong yon, para naman daw natauhan si Lola Rose. Sa isang iglap, bumangon siya mula sa pagkalugmok sa matinding depresyon. Inalagaan nila si Tito Jake habang si Papa naman ay pumasok na sa pagiging working student. Lumipas muli ang 1 taon at sa wakas, unti-unti nang nakabawi si Tito Jake sa lahat ng nangyari. Jake, balik trabaho ka na ulit ha. Masaya ako makita na nakakabawi ka na. Salamat, kuya. Mabuti na lang din at hindi niyo ako sinukuan. Ano ka ba? Wala yan. Dapat nga mas humahanga ka sa sarili mo. Biruin mo, natakasan mo lahat ng yon, Jake. Bihira ang makaligtas sa ganung pangyayari sa buhay. Mabuti na lang talaga at naandun kayo noon. Alam kong kinaya kong lahat dahil sa inyo. Ikaw pala, kuya. Kumusta ng pagiging manunugis mo? Eto, gumagaling na ako, Jake. Sabi ko sa'yo kapag minsan sumama ka sa akin. Nagbibiro ko lang naman, di ba? Oo naman. Alam mo naman na hindi rin ako seryoso minsan, di ba? Tito Marvin! Eto na naman itong pamangkin kong malilimutin. Oh, ano yon? Sabi ni Mama, ihahatid mo raw yung tubigan ko. Nasaan na? Eto, bakit ba kasi lagi mo na lang nakakalimutan yan? Marami kasi akong iniisip, kuya, okay? Ikaw kaya mag-aral ng nursing. Sino ba may sabi sa'yo mag-nurse ka? Wala. Kainis! High blood ka na naman, Tammy. Tingnan mo nga yung mukha mo. Para na namang pinagsakloban ng langit at lupa. Wow! Porket may nililigawan ka na, hindi na ako maganda sa paningin mo? Ganun talaga. Aray! Ano ba? Bakit nangaampas ka ng baona na yan? Ang sakit kaya. He! Huwag kang sasabay sa akin pauwi mamaya, ha? At sino yung sasabay mo? Yung kaklase mong anak ng mayor? Yak! Ami, wala ka bang taste? Mananahimik ka o ibubuhos ko tong tubig ko? Akala ko talaga magkakagustuhan tong dalawa na to Sabi ko sa'yo, Kuya Marvin Hindi Tignan mo nga,
Kapag nagkatuluyan ang dalawa na yan, siguradong araw-araw may basag na pinggan. Sinabi mo pa. Mula noon, unti-unti nang bumalik sa normal ang takbo ng buhay nila. Hindi man agad nawala ang lahat ng problema, mas naging matapang at mas matibay ang loob ni Tito Jake at ni Papa. Kung dati ay madali silang pinanghihinaan ng loob, ngayon ay mas maingat na sila at mas handang harapin ang anumang dumating sa kanilang buhay. Madalas din nilang ikwento sa akin na kahit yun ang pinaka nakakatakot at pinakamahirap na naranasan nila sa buong buhay nila, doon din nila mas nakilala ang sarili nila. Natutunan nilang huwag agad umatras kapag may problema at kahit mabigat at nakakapagod, pinipili pa rin nilang magpatuloy dahil alam nilang may dahilan ang lahat ng nangyayari. Natutunan din nila na tanggapin ang sarili pati na ang mga pagkukulang at kahinaan bilang tao. Hindi na rin sila masyadong mahigpit sa sarili at mas natuto silang umunawa dahil alam nila na walang taong perpekto. Para sa kanila, mahalaga na maging totoo sa sarili at patuloy na matuto sa bawat karanasan. Ngayon po, si Tito Jake ay may mataas ng posisyon sa pabrika at may 2 na siyang anak. Ako naman ay nag-iisang anak ng papa ko. Single dad siya dahil namatay ang nanay ko ng mga anak sa akin. Pero kahit ganun, masasabi kong hindi siya nagkulang. Araw-araw niyang ginagawa ang lahat para mabigyan ako ng maayos at masayang buhay. Masaya din po ako dahil nagawa nilang ibahagi sa akin ang kwento ng kanilang buhay. Isang kwento na kakaiba, nakakatakot, pero puno rin ng aral at pag-asa. Nagsisilbing paalala sa akin na kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan, may liwanag at pagkakataon pa ring magbago at magpatuloy sa buhay. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig at sa pagbibigay ng oras sa aming kwento. Isa na namang pambihirang kwento ang nagturo sa atin ngayon ng maraming aral. Katulad na lamang ng kwento ni Jake kung saan hindi lamang ang kanyang kamalayan ang sinubok, kundi pati ang mga taong nasa paligid niya at nagmamahal sa kanya. Dito ay pinakita na gaano man kalupit ang mundo, may mga taong handang magmalasakit. Itinuro rin ang kwento na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa pagiging perpekto. Minsan, ang pagod at pagkabigo ay nagdudulot ng galit na hindi naman natin gustong maipasa sa iba. Kaya naman, nagpapasalamat po kami sa ating sender sa pagbabahagi ng kakaiba, ngunit puno ng aral na karanasan ng kanyang ama at tiyuhin. Para naman sa aming mga pinamahal na listeners, kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, patuloy niyong abangan ang mga susunod pang handog sa channel na ito. Marami pa kaming ihahatid ng mga kwentong kababalaghan, mga kwentong hindi lamang nagbibigay kilabot, baong aral pa para sa ating lahat. Kung kayo naman ay may sariling karanasan tungkol sa mga nilalang ng dilim, bukas ang aming channel para sa inyo. Maaari ninyong ibahagi sa amin ang inyong kwento ng aswang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong lingkod, Madam Venus.